Langin sa umaga pong ito. Bago tayo magsimula ay tayo muna po ay manalangin. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat minsan pa pinahintulutan niyo po na sa araw ng Panginoon, sa araw ninyo ay sumamba kami at magpuri, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa oras na ito sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na siyang gumagawa at patuloy na nagpapala sa buhay po ng lahat ng naririto ngayon. Panginoon, patuloy kaming humihingi ng biyaya na pumilos po kayo, Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu sa aming mga kalooban, upang nasa ganon, ang aming mga sarili ay naglalagay ng tamang puso upang sambahin ka sa pamamagitan ng paikinig at pagtanggap ng pagpapaliwanag ng inyong mga salita. Dalangin ko po na ang salita niyo pong ito ay magdala sa lahat ng makakapakinig ng panibagong kalakasan, ng panibagong reformation sa aming panloob at panlabas na pangangailangan. At dalangin ko po na nawa po ay ikaw ang siyang mapapurihan at malwalhati sa mga salita niyong aming matatanggap at maririnig. Alam namin, Panginoon, na ang kaaway, maging ang aming mga laman, ay maaaring maging sagabal sa pangunawa sa inyong mga salita, kung kaya't humihingi kami sa inyo ng pagwawaksi at pagpapatagumpay sa aming mga kailangang pagtagumpayan sa umagang ito. Maraming pong salamat, Ama. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Lahat po ng tao ay maaaring sabihin natin na siya ay servant. Servant po siya marahil ng kanyang karunungan, o servant siya ng tao, o servant siya ng kanyang pleasure, o servant siya ng pang-araw-araw na ginagawa niya. Ibig sabihin po, kapag ang sarili natin ay patuloy na naglilingkod sa sino man tao, sa kagustuhan ng ating sarili o kagustuhan ng ating laman, ang tawag po sa atin ay servant o tagapaglingkod. Yun nga lang po dapat naisipin na kanino ba talaga tayo dapat naglilingkod? The principle of God's Word is always telling us na anuman ang gagawin natin sa isip, sa salita at sa gawa, ay gawin natin ang lahat ng ito para sa Panginoong Diyos. So malinaw na ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ang siyang prinsipyo ng lahat ng ating ginagawa. Subalit natanong ba natin ang ating sarili? Panginoon, mula nang ako ay iligtas mo, mula nang ako ay naging Kristiyano, paano kita pinaglingkuran sa aking buhay? Paano mo ako tinuruan na paglingkuran ka sa anumang talento na mayroon ako? Sa anumang karunungan na mayroon ako? Sa anumang lakas na mayroon ako? Sa anumang pagpapala na mayroon ako? Natanong po ba natin ang sarili natin sa harapan ng Panginoong Diyos kung paano natin siya pinaglingkuran? Alam niyo mga kapatid, the highest purpose of God kung bakit niya tayo niligtas ay upang ang buhay natin ito ay ipaglingkod natin sa Kanya. Ipaglingkod natin sa Kanya. Huwag po nating isipin na ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ay dahil lamang sa ang isang tao ay full-time na nasa isang Christian or church worker.
na gawain o paglilingkod. Sa umagang ito ay nais nating i-address sa ating kalagitnaan ngayon ang isang pinakamalaking konseptong mali ng isang tao na ang paglilingkod ay paglilingkod lamang ng isang taong tinawag sa iglesia o sa isang pastoral na ministeryo. Dapat nating intindihin na ang Diyos, tinawag niya tayo upang paglingkuran natin siya sa ating mga buhay. At ngayong umaga ay ipinagpapatuloy natin ang ating series for the third times itong 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos through Apostle Paul, 2 Timothy chapter 3 verse 15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na magturo ng katotohanan. Now, ang ating title sa umagang ito, Brethren, work hard in the ministries for God's approval. Sa Tagalog, mga kapatid, gumawa ng may kasipagan sa mga ministeryo para sa Diyos. Napag-aralan natin sa mga nakaraang pagpapaliwanag patungkol dito sa konteksto ng ikalawang Timoteo na si Apostol Paul ay nagsasabi na ang iglesia ay suhay at haligi ng katotohanan. Sinasabi din niya na ang church ay tinatawag na sambahayan na buhay ng Diyos. Ibig sabihin, kapag sinabing ang iglesia ay buhay na sambahayan ng ating Panginoong Diyos, naiintindihan natin na lahat ng kaanib ay dapat mag-function. Nakakita na ho ba kayo ng isang pamilya na ang members ng pamilying ito ay walang ginagawa hanggang sa pinakamaliit na gawain sa kanyang makokontribute sa pamilya niya? Wala po. Lahat po ng members ng family ay nagko-contribute saan? For the better and good ng kanilang family. Kaya kung ating titingnan, maliwanag na sinabi ni Paul dito sa 1 Timothy chapter 1, ang sabi niya ay ito. Sabi niya, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Pero sa verse 15, sabi niya, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. So, in-address ni Paul kay Timothy sa church ng Efeso na ang church ay sambahayan ng Diyos. Sambahayan ng Diyos. Sinasabi niya na dapat ay alam ng mga members ng sambahayan ng Diyos kung ano ang dapat na maging ugali niya, ano yung dapat na maging character niya. At naniniwala ako na we as a spiritual family, as one body of Christ, ay dapat po ay meron tayong tinatawag na proper na katangian sa ating Panginoong Diyos at lahat tayo dapat ay gumaganap sa tungkuling ibinigay ng Diyos sa atin. Kung kaya sa umagang ito dito sa ating pinag-aaralan sa 2 Timothy 2:15, pinapakita ni Paul na ang Kristiyano ay workers seeking to please God. Tayo ho ay manggagawa na hinahanap at inuuna na ang Diyos ang siyang maluwalhati sa atin. At sinasabi niya, we are part of His household na has no need to be ashamed. Hindi tayo nahihiya na bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoon. Na hindi tayo nahihiya na bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Siguro, pag tinanong ko kayo, kinahihiya mo ba ang family mo? Siguro, wala kang magsasabi sa atin dito na kinakahiya ko yung family ko. Lahat tayo ay proud in a sense na maaaring sabi na sa atin na anak ako ni ano, siya yung nanay ko, siya yung tatay ko, siya yung kapatid ko. Dapat ito yung maintindihan natin sa ating pag-aaral ngayon na lahat tayo ay may bahagi sa household of God. Tayo dapat ay hindi nahihiya na malaman ng maraming tao na bahagi tayo ng
sambahayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napag-aralan natin sa ating pag-aaral, yung salitang work hard na binanggit dito ay magpapunction ang lahat ng mananampalataya as typology ng illustration ni Apostle Paul sa kanyang sulat dito sa 2 Timothy chapter 2. Sa 2 Timothy chapter 2. At sa 2 Timothy chapter 2, nakita natin kung paano niya isinalarawan ang tinatawag na pagkakaroon ng bahagi ng bawat isa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Sabi ko kanina, kapag tayo ay iisang pamilya, halimbawa ako, may family ako, di ba, part ako ng dapat na makontribute ko kung paano mapapabuti yung pamilya namin, di ba, yung family ko. In the same way, ganun din kayo. At dito pinakikita ni Paul na ang church ay dapat na nagpapunction sa tatlong pag-iilustrasyon niya sa mga mananampalatayang kabahagi sa loob ng church. At ito ay makikita natin sa 2 Timothy chapter 2, verses 3 hanggang verse 7. If you want, open your Bible in 2 Timothy chapter 2. Ang sabi po rito sa verse 3, now listen, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang Panginoon. So sinasabi ngayon dito, as Paul illustrated the household of God, na dapat yung mga bahagi sa loob ng church, magpapunction siya. In this particular passage, sinasabi niya, as spiritually, we are soldier. Ano yung soldier? Tayo ay kawal. Kawal ng ating Panginoong Diyos. Pag sinabing kawal, tayo ay tinatawag na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay mandirigma ng ating Panginoong Hesukristo. So, malinaw na sinabi ni Paul na kung tayo ay household of God, kung tayo ay isang church, dapat naiintindihan natin na tayong lahat na narito ay bahagi ng isang tinatawag na company, ng isang platoon, na lahat tayo ay magkakasama na nagkakaisa sa iisang layunin na gawain ang pinapagawa ng Diyos sa atin. At sa puntong ito, sinasabi niya na tayo ay mga kawal ng ating Panginoong Diyos. Ang kawal ay dapat daw na piniplis niya, gusto niyang matuwa sa kanya ang kanyang pinunong nakakataas at hindi siya nakikialam sa mga bagay na walang kinalalaman sa kanyang pagiging kawal, kundi ang ginagawa niya ay yung mga bagay na pinagagawa ng kanyang mas nakakataas na leader, na pinuno sa tinatawag na aspeto ng pagiging soldier niya. Pangalawa, binanggit niya rito, yung talatang verse 5, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Napansin niyo po yan? Sabi niya, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Well, malinaw na sinasabi ni Paul dito, typologically, the church members are athletes, na pinapakita niya na lahat tayo ay manlalaro. And thirdly, pinakita niya rito in verses 6 to 7 na we are farmers. Ang sabi niya sa verse 6, ang klaro, ang magsasakang nagpapagal, ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. So ano tayo? Sabi niya, as one body, as a household of God, inahalin tulad niya tayo sa isang farmer, di ba? Na lahat tayo ay nagpapagal. Pag sinabi nagpapagal, we are on duty sa mga bagay na ginagawa ng isang magsasaka. At tayong lahat dito ay pamilyar sa usapin ng pagsasaka, di ba? So ito yung nagpapakita na ang lahat ng mananampalataya ay dapat nagpapunction siya when it comes to the good of Christ's household. Kaya ngayong umaga, dapat natin itong maintindihan in a few minutes ng ating pagsasama-sama rito. Kasi number one, nakita natin, yung una,
Natanong natin, ano-ano ang palatandaan na ikaw ay mahigpit na gumagawa para sa ministeryo ni Kristo as one body? Una, nakita natin, by presenting yourself to God and receive His approval. Nakita natin yon in verse 15. Pinapakita rito na sa pamamagitan ng paghahandog ng karapat-dapat sa Diyos at pagtanggap ng Kanyang approval sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag naiisip natin yung salitang approval, naaalala ko sa ating pag-aaral, we are not first man pleaser. Hindi tayo isang Kristiyano na ang gusto natin ay lahat ng tao ay ma-please natin. Either they are sinner or believer, na para bang gusto natin lagi sa sarili natin na ang lahat ng tao tatanggapin ako. E pag ganun po ang naging prinsipyo natin, ay wala pong nagiging antithesis sa buhay Kristiyano natin, na ikokompromiso mo ang iyong pananampalataya. E doon pa lang ho, magkakaproblema na tayo how we will serve the Lord faithfully kung ang Word of God ay nababypass natin sa ating mga buhay. Kaya nga, when it comes to preposition ni Apostle Paul na presenting yourself to God and receive His approval, ang naiisip natin dito, we need to be God pleaser rather than man pleaser. Ako naniniwala ako kapag ang ginagawa natin ay nakaluluwalhati sa Panginoong Diyos, ang Diyos natin ay gumagawa sa mga tao upang makita nila yung mga bagay na ginagawa natin dahil sinusunod natin ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po nun, mas iniisip natin, Lord, ito bang ginagawa kong ito ay makaluluwalhati sa iyo? Ito bang buhay kong ito as evaluation sa aking sarili ay talaga bang nagiging kalugod-lugod sa iyo upang mapaglingkuran kita? We need to evaluate ourselves now na pinapakita sa atin dito na we need to present ourselves to God and receive His approval. Kaya nga kung iisipin natin ngayon, paano tayo tinatanggap ng Panginoong Diyos sa pagiging isang Kristiyano natin ngayon? Hindi po natin pinag-uusapan na tayo tinanggap ng Diyos dahil kay Kristo. Pinag-uusapan po natin ngayon yung uri ng pamumuhay natin, na tayo ba ay ina-approve, katanggap-tanggap ba tayo sa Panginoong Diyos? In what way of our deeds, in our words, in our thoughts, tayo ho ba talaga ay ina-approve ng Panginoong Diyos? So we need to remind ourselves na tayo dapat ay nag-iisip na gusto ko na ang Diyos ang mag-approve ng aking buhay rather than my friends, yung kaibigan ko o sino man tao ang mag-a-approve sa akin. Otherwise, our standard is man rather than God. Gusto ng Diyos siya yung maging panuntunan natin. Pangalawa, by being good worker who does not need to be ashamed. Sinasabi ngayon dito sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting manggagawa na walang dapat ikahiya. Yan yung sinasabi ni Paul Sabi ng 2:15, pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos. Now listen, manggagawang walang dapat ikahiya. So as a Christian, as a member of God's household, o miyembro tayo ng sampahayan ng ating Panginoong Diyos, o miyembro tayo ng katawan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi po dapat nating iniisip na ikahiya na tayo ay mananampalataya, o ikahiya na tayo ay anak ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil maliwanag na sinabi ni Paul, tayo ay mga manggagawa, tayo ay anak ng Diyos na walang dapat ikahiya. Now, ang Kristiyano po o ang iglesia sa kabuuan ay pinuprove dapat ang kanya sarili at tinatanggap ang approval ng Diyos na hindi niya dapat ikahiya. The first step upang ikaw ay maging approved ng Panginoong Diyos bilang tagasunod at anak niya, wala hong puwang sa atin dito yung salitang nahihiya ako di ba? Sa usapin po ng pagiging ng identity natin bilang anak ni Kristo, bilang anak ng Diyos, hindi ho dapat nating ilagay sa ating mga puso na nahihiya ako bilang isang Kristiyano. Nahihiya ako bilang isang mananampalataya. So sa totoong Kristiyano, ang pagiging mahiyain o yung pagiging shy type mo, di ba? Alam ko naman maraming mahiyain sa atin dito.
Pagka naman gumagawa ng mali, hindi naman nahihiya, di ba? Ang tatapang ng hiya, di po ba? Kapag ka gumagawa ng bisyo, walang hiya, di po ba? Pagka merong sinasabi, kayang sabihin ang lahat ng walang hiya, di ba? Pero bakit ang Diyos ay kinakahiya? So si Paul, sabi niya, bilang si Timothy ay isang pastor na kabataan ng church ng Efeso, at ang mga mananampalatayang naroon ay possible na may intimidation dahil katabi nila ang Church of Diana na mga mas madami siguro sa kanila. Sinasabi ni Paul ngayon dito, ikaw Timoteo, ang church ng Efeso ay dapat hindi ikinahihiya si Kristo sa kanyang buhay. Amen? Amen. Kailan po tayo nagkaroon ng karanasan sa buhay natin na parang nahihiya tayo pag sinabi, ayan, ano yan? Born again Christian yan. Kung naman, wag mo sinasabing born again Christian ako rito, baka mamaya hindi ko na magawa yung gusto kong gawin dito. Sometimes, mga bagay na ito ay posibleng mangyari sa atin. Pero sinasabi ni Paul, dapat kung gusto nating maging approve o katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos, hindi natin dapat ikahiya ang pagiging isang Kristiyano at mananampalataya natin. So sinasabi ni Paul dito ngayon, Paul target as a church of Christ was to never be ashamed but continue to be bold for Christ and bring honor to Christ for the rest of our lives. Yan yung gustong ipakita ni Paul ngayon sa atin dito. Yan yung gustong ipakita ni Paul sa church ng Efeso and even to Pastor Timothy. Huwag kayong mahiya. Sinasabi ni Paul, ipagpatuloy ninyo na magkaroon kayo ng lakas, magkaroon kayo ng tapang para kay Kristo at mabigyan niyo siya ng kaluwalhatian, si Kristo, sa buong buhay ninyo. Sa sinasabi ni Paul ngayon dito, hanggat nabubuhay tayo dito, we need to give honor sa ating Panginoong Jesucristo. At maluluwalhati lang ang Diyos sa ating mga buhay kapag iniisip natin na, Lord, alam ko na ina-approve mo ang way of life ko, ina-approve mo yung way of daily living ng buhay kong ito. Kaya we need to evaluate ourselves sa buhay natin dito kahapon, nakalawa, ng mga nakarang araw. Sa tingin mo ba, ang Diyos natin ay nag-glorify sa buhay natin? O ang Diyos natin, tinignan niya tayo dahil may mga bagay tayo na sinalita, may mga bagay tayong ginawa na hindi according to His own will and the principle of His word sa buhay natin. Kaya siguro, pagka naiisip natin ngayon, itong pinag-aaralan natin, nalulungkot tayo, Lord, kahapon hindi ka naluwalhati sa buhay ko. Lord, nung isang araw, hindi ka naluwalhati sa buhay ko. Dahil yung way of life ko ay palpak, yung way of life ko, hindi according to the principle of your word. That's why, pag may taong nakakakita sa akin, na alam nila na Kristiyano ako, na alam nila na born again Christian ako, napapahiya ka tuloy sa kanila dahil yung mga bagay na ginagawa ko ay hindi nagbibigay ng honor sa iyo. Tandaan mo, when you say you are a Christian, yung mga mata ng tao sa iyo titingin at titingin. Pag sinabing born again ka, ang expectation pa naman, kulang na lang, huwag kang magkamali. Tama po ba? Pero pagka yung relihiyon naman na ganito, kahit na magwala dyan, hindi man lang pinapansin, di ba? Kapag ganito yung relihiyon, kahit ano yung gawin nilang kalokohan, hindi naman papansinin. Pero bakit pag sinabing you are born again Christian, quote and quote, ay sasabihin na, born again ka pa naman, ba't ginagawa mo yan? In that case, in that moment, nangyayari po, napapahiya si Kristo sa buhay natin. So, sinasabi niya ngayon, ang totoong highest purpose ng isang Kristiyano, not to be ashamed and having a bold ng kanyang buhay, yung lakas na loob niya, na sa mabuhay at sa mamatay siya, gusto niya na mabigyan ng karangalan ang Diyos sa kanya. At yan ang sinasabi ni Paul sa Filipos 1:20. Now, look your Bible, open your Bible, in Philippians chapter 1, verse 20. Now listen, in verse 20. Ang aking pinakamanais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo.
So mga kapatid, ito yung gusto ipakita. Because the context of 2 Timothy is the church of Ephesians. In this Philippians church na pinadala naman, sinasabi ni Paul, ang aking pinakananais. Ito yung prinsipyo natin Ang aking pinakananais. Kapag sinabi natin pinakananais, ito na yung pinaka-highest desire ng buhay mo. Tama po ba? Hello? Pag po ba may sinabi kayo, ito yung pinaka-ninanais ko sa buhay ko, meron pa bang mas tataas doon? Wala na, di ba? Kaya nga yung word na pinaka di ba? Hindi naman sinabing, ito yung ninanais ko. Hindi ganun ang translation ng 120 Ang translation ng 120, ang aking pinaka-na-nais. This is the highest desire of Apostle Paul. Ang sabi niya, ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Sabi niya, huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Tungkulin ng pagiging isang tagasunod ni Kristo. Amen po? Paano tayo magkukulang? Kapag sinukat natin na dapat nasa tamang level, pero bumaba. Para pong itong sa mga may sasakyan na motor. Kapag ka ang langis mo ay nawala na ho sa level, unti-unti nang matutuyok, magkakadepektibo po ang makina nyo. Tama po ba? Kailangan nasa tamang level. Kaya ang sabi ni Paul, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo ngayon, sa inyo bilang Kristiyano, sa tingin mo, saan ka nagkulang? Kasi ang highest purpose ni Paul dito ay ito, kundi magkaroon ako ng lakas na loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. So what is the highest purpose of Apostle Paul in his life? Noon, sabi niya, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. So pinapakita ni Paul, ang isang Kristiyano na hindi dapat nahihiya, ang pinaka-purpose niya, mabigyan niya ng karangalan si Kristo. Ngayon, sabi niya, gusto kong maintindihan yung sarili ko. Saan kaya ako nagkulang? Bakit hindi ko nabigyan ng karangalan si Kristo? And we need to ask ourselves now, sa buhay natin ngayon, as we continue to study itong mga praises and words na ito sa buhay natin, Lord, saan ako nagkukulang sa iyo? Bakit hindi kita nabibigyan ng kaluwalhatian sa aking buhay? Hello? Tanungin natin sarili natin. Jesus, bakit hindi kita nabibigyan ng kaluwalhatian sa buhay ko? Saan ako nagkulang? Tanungin natin sarili natin. Tama po ba? This is not my words. This is the word of God. Kung ang pinaka-highest purpose ng Kristiyano ay mabigyan ng karangalan sa buong buhay niya si Kristo, dapat sinisiyasat niya ang kanyang sarili at tinatanong niya, Jesus, saan ako nagkulang? Bakit hindi kita naluwalhati? Meron po ba akong dapat na i-correct sa sarili ko? Meron po ba akong dapat na isuko sa iyo? Meron ba akong dapat na gawain para mabigyan kita ng karangalan sa buhay ko? Mga kapatid, kung ang puso mo ay wala sa iyong isipan, yung tinatawag na the purpose of our lives is to glorify God, hindi mo tatanungin ang sarili mo, as i-evaluate ang sarili mo, Jesus, saan ako nagkulang? Nakuha niyo punto natin dito, saan ako nagkulang? Kasi kapag ka nagkulang tayo, saan? Sa nais ng Diyos sa buhay natin, doon na magsisimula ang pagbaksak ng ating pananampalataya kay Kristo. Kapag ang sinunod natin ay ang gusto ng sarili nating laman, sariling karunungan, yung mga tinatawag na preference ng sarili mo, magsisimula na ho na babaksak ang buhay spiritual mo. Ano ibig sabihin ngayon dito? So sinasabi ngayon ni Paul, this is my highest desire. Ito ang pinakamataas na ninanais ko, Lord. Bakit po? Alam ni Paul na yung buhay natin dito sa lupa ay temporal.
Kaya sinunod niya yung verse 21, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Alam ni Paul na mamamatay siya eh. Alam mo ba na mamamatay ka rin? Yung ganda na meron tayo, yung talino na meron tayo, yung kisig at lakas na meron tayo, yung appearance na meron tayo, yung appeal na meron ka, time will come, magbabaksak at babaksak po ang lahat ng ito. Kaya sinasabi ngayon ni Paul dito, Lord, alam ko, buhay ako ngayon. Alam ko mamamatay ako. Pero Lord, sa mabuhay at sa mamatay, yung sarili kong ito para sa iyo. At ito yung pinakananais ko, na sa lakas ng buhay kong ito, sa pagtatagumpay ng buhay kong ito, anumang meron ako, huwag akong magkulang sa iyo, sapagkat ang nais ko ay mabigyan ka ng karangalan sa buhay ko ito. Sa kalakasan at sa kamatayan, gusto kitang mabigyan ng karangalan. Kailan mo inisip ito, kapatid? Kailan mo inisip na gusto mong mabigyan ng karangalan ng Diyos sa iyo? Kapag tama araw na Sunday, nandito ka sa church na ito, at tama yung puso mo, sa tingin mo ba, nabibigyan mo ng karangalan ng Diyos? At sinasabi ng Lord sa iyo, anak, this day you're approved because you obey and follow my words and commandments. Di po ba? Pero paano kung wala ka? Pinagwawalang bahala mo ang utos ng Panginoon, ang salita ng Diyos sa buhay mo, na dapat mong gawin ito? Sa tingin mo ba, matutuwa ang Diyos sa buhay mo? Kung ako na tatay, meron akong binilin sa aking anak, at nung binilin ko, malinaw ang instruction ko sa kanya. Pero nung bumalik ako, hindi niya sinunod, ano kaya ang mararamdaman ko bilang tatay? Alam mo, matuwa pa ako at sabihin ko, napakagaling mo talaga, anak. Lahat na sinabi ko, hindi mo sinunod. Yan ba yung i-expect ng anak ko sa akin? No! May lungkot sa puso ko. Why? Dahil bilang magulang niya, hindi niya sinunod yung sinusabi ko sa kanya na dapat niyang gawin. In the same way, ganun din po sa atin. Kaya isipin natin sa ating mga sarili, gaano kadalas ang katigasan ng ulo natin sa Diyos? Sabi ng Hebrew, kapag narinig mo ang salita ng Diyos at ang tinig ng Banal na Espiritu, huwag mong patigasin ang ulo mo. Dahil kapag pinatigas mo ang ulo mo, ang sabi raw, mapapahamak kayo katulad ng ginawa ng mga Israelita sa ilang. Hindi sila sumunod, napahamak sila because of their stubbornness at sa kanilang disobedience sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, the highest purpose of our lives is to glorify God sa buhay natin. Yan yung isang mission natin eh. In our mission, nakalagay dito, luwalhatiin ang soberanong Diyos. Kaya sa buhay po natin ito, si Paul, malinaw siya. For I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ as I've been in the past. And I trust that my life will bring honor to Christ, whether I live or die. Ang linaw po ni Paul. Sinasabi niya rito, ang motibasyon ng isang totoong Kristiyano, ang motibasyon ng lahat ng mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos ay maging approved ng ating Panginoong Diyos. Eh, paano tayong magiging approved ng Lord as a worker of God? Kung yung mga little na gusto lang ng Diyos na mangyari sa buhay sa atin, di natin ginagawa. Di ba? Yung sinasabi ng Lord na meditate your words. Meditate my words day and night. Yung sinasabi lang ng Panginoong Diyos, pagbulay-bulayan mo ang salita ko araw at gabi at magtatagumpay ka. Hindi mo ginagawa. Yung sinasabi ng banal na kasulatan, pray without ceasing. Huwag kang mapagod o huminto sa pagpipray. Hindi ka nagpipray. Honor God in the Sabbath day. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, hindi mo inuuna. Paano mo gagawin na may honor ang Lord sa iyo kung itong mga maliliit na bagay na kinukumand ng Lord, hindi mo sinusunod sa iyong buhay? At hindi mo sinasama sa plano mo na sundin ang mga bagay na ito, how you will honor God sa buhay mo, kapatid.
Sa malinaw na gusto nating ipaunawa ngayon dito. Na ang gusto ni Jesus, maging approve tayo, huwag tayong mahiya, at sinasabi natin, Lord, by your grace, ito ako nakakatayo sa'yo. Because of your love, because of your mercy, because of your guidance, ito ako ngayon nakakapagpatuloy. And Lord, help me na makapagpatuloy. I-eliminate mo, tanggalin mo ang mga nagiging hadlang. Kung bakit hindi dinidesire ng heart ko na ikaw ay ma-honor sa buhay ko. Bakit hindi dinidesire ng heart ko na ikaw ay sundin ko. Taglingkuran ko. Gawin ko yung mga bagay na ginagawa mo. Mga kapatid, tayong lahat ay bahagi ng household of God. Amen po ba? Kung Kristiyano tayo, bahagi tayo ng pamilya ni Kristo. Kung Kristiyano tayo, bahagi tayo na dapat sumunod sa Panginoong Diyos. And one of the duty of Christ's workers is to serve with Him. Kailangan natin siyang paglingkuran sa ating mga buhay. Yan yung gusto ipakita ni Paul dito eh. Yung worker, nakita natin kanina. As typology of believers, na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Diyos, farmer tayo eh, magsasaka tayo eh, di ba? Tayo ay ano? Sinasabi niya, we are soldier. Tapos ano pa tayo? Tayo po ay mga tinatawag na mga athlete. Di ba sinasabi niya? So, ang purpose ng Lord, hindi ka naging Kristiyano upang umupo ng sitting pretty every Sunday sa gawain ito. Amen? Kung ikaw nanay ka, tatay ka, ate ka, yung kapatid mo walang ginawa, maghapon, nakaupo lang. Tapos nagagalit pa pag walang ulam. Sa tingin mo, matutuwa ka? Hindi, di ba? Dapat pare-parehas kayo na nagpapangsyon as one family. Sa Panginoon, ang isang Kristiyano, dapat maliwanag sa kanya na meron siyang part, meron siyang bahagi sa katawan at sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos. At ang bahagi ng buhay niyang ito, in a simple way, is to share Jesus sa mga taong nakakasalamuhan niya. That is the highest mission ng buhay ng bawat isa sa atin. Naalala niyo sinabi ni Jesus Christ? Sabi niya, makamit mo man ang kayamanan ng buong mundong ito. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ikaw na ang pinakakawawa sa lahat. Saan niya kinumpara ang kapahamakan ng isang kaluluwa? Sa value nito. Buong kayamanan ng sanlibutan. Nakita na? Sinasabi niya, makamit mo man ang buong kayamanan ng mundong ito. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ikaw na ang pinakawawa sa lahat. So para kay Jesus Christ, ang isang kaluluwa mas mahalaga pa saan? Sa yaman ng mundo. Ganun tayo tinitingnan ng Lord. Nang naligtas tayo, sinasabi niya sa kanyang sarili na itong anak kong ito, mas mahalaga pa ito sa yaman ng mundong ito. That's why, sinasabi ni Jesus Christ, mayroon lamang isang kaluluwang maligtas, libu-libong anghel o laksa-laksang anghel ang nagbubunyi sa langit. Hindi mo pinag-uusapan dito, mayaman ba yung naligtas? May pinag-aralan ba yung naligtas? Kilala ba yung naligtas? Famous ba siya? Hindi mo pinag-uusapan dun eh. Ang sabi ng Biblia, mayroon lamang isang kaluluwa na maligtas. Laksa-laksang anghel sa langit ang nagpupuri at nagbubunyi sa Diyos. Sipin mo yon? Nung niligtas ako ng Panginoong Diyos, sino ba ako? Para ang laksa-laksang anghel sa langit ay matuwa. Nakuha niyo punto rito? Sino ka? Para nung iligtas ka ng Diyos, ang laksa-laksa o libo-libong anghel sa langit ay matuwa. Kung ang anghel nga sa langit natutuwa, eh di lalo na po'y Diyos. Tama po ba? Ganun ang Panginoon. Kung paano pinaranas ng Diyos sa iyo ngayon, ang kaligtasan na mayroon ka, at ang nais ng Panginoong Diyos, ay gamitin ka niya sa iyong buhay, na gusto mong maluwalhati ang Panginoong Diyos. If you want to glorify God sa buhay mo, gawin mo magdala ka ng kaluluwa kay Kristo. Amen? Kung gusto mo na ang Diyos ay mag-glorify sa buhay mo, mag-share ka ng Word of God. Kung gusto mo na mag-glorify ang Diyos sa buhay mo,
mamuhay ka sa paraang ginugusto ng Diyos sa iyo according to His Word. And one of the challenge sa buhay ng kanyang iglesia ngayon is no other than magkaroon tayo ng pananaw sa mga taong wala pang kaligtasan. Amen. Katulad na sinasabi ni Jesus Christ, ni Paul dito sa chapter 2, farmer tayo eh. Ano ba yung trabaho ng farmer? Nagtatanim. Nandun lang ba sa loob ng bahay? Hindi. Nagtatanim siya. Nandun siya. Nagtatrabaho siya. Hindi naman po sinasabi ni Paul dito na lahat tayo ay maging full-time worker na katulad ng ginagawa ko. Di po ba? So, ano yung ibig sabihin dito? Bahagi ka sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung mission niya ay ito. Sa Mateo 9:37 to 38, ito ang sabi ni Jesus Christ. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers in His harvest. Sabi niya, nakikita niyo ba yung bukid na yan? Hinog na yung mga palay. Ano na, ma-overdue na sila, ma-overripe na sila. Matutukol na sila. Ang sabi ni Jesus Christ, walang gumagapas. Pwede ba? Manalangin ka na magpadala ng gagapas sa kanila? Ano ibig sabihin nito? Tingnan mo yung family mo. Tingnan mo yung mga kamag-anak mo. Tingnan mo yung mga taong nakakasama mo everyday. Gapasin po sila kay Kristo. Amen? Hello? Kailangan natin silang bahaginan na salita ng Diyos. Kaya ang sabi, ang anihin ay tunay na napakadami. Subalit napakakaunti ng mga manggagawa. Kung gayon, manalangin kayo sa Panginoon ng tagapag-ani na magpadala siya ng mga manggagawa upang umani. At alam mo kung sino yun? Tayo yun. Amen po ba? Tayo po yun. Sabihin mo sa sarili mo, ako yun. Sabihin niyo po, ba't nahihiya yata kayo? Tayo yun, di ba? So, ito pa sabi. Sa John chapter 4, verse 1 to 41, mahaba siya, pero ito yung pinaka gusto ko ipakita. Sabi ron, sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba, at kayo ang mag-aani sa kanilang pinagpagalan. Sabi ng John chapter 9, verse 38. Totoo naman yun eh, di ba? Sabi ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 3, si Apollos ang nagtanim. Ay paano? Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdinig, Diyos ang nagpapatubo, at meron din pong umaani. Amen? So yun yung gusto ipakita sa atin. So, sa Gawa chapter 8, verse 4, nangalat ang mga mananampalataya at saan mas sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Nakita nyo? Sa 8.4, kahit saan sila makarating, pinapangaral nila ang salita ng Diyos. Dumaan sila sa mahigpit na pagsubok, kahit saan sila dumating, pinapangaral nila ang salita ng Diyos. Sabi po ng Gawa 11 verse 19, saan mas sila makarating, ipinapangaral nila ang salita. Sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ngayon ang tanong, lahat ba ng Kristiyano may banal na Espiritu sa kanyang buhay? Yes. Tayo pong lahat ay may Espiritu Santo. At kung may Espiritu Santo tayo, ang sabi ng Biblia, merong nag-i-empower sa atin upang maging saksi tayo ni Kristo. Amen. At sino po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin? Ng lakas ng loob. Upang hindi natin kahiya si Kristo. Upang magkaroon tayo ng pagtatapat kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu. At kapag nasa iyo yung banal na Espiritu, huwag mong idahilan na nahihiya ako. Huwag niyo po idahilan na hindi ko kaya. Dahil ang Espiritu Santo na nasa atin ay nagsabing, kapag nasa atin ang banal na Espiritu, gusto ng Diyos maging witness ka niya sa mga tao na ibahagi mo si Kristo. Matthew chapter 28 verses 18 to 19.
Humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. So ito po ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin bilang isang church. Kung gusto natin mag-glorify si Jesus sa buhay natin as a church, kung gusto natin maging approved tayo kay Lord as a church, kung gusto natin na maunawaan ng Panginoon na tinatanggap niya tayo, na approve ang ginagawa natin as a household of God, ang sabi niya, this is your mission. Your mission is what? To share the gospel, to preach the gospel, to witness Christ to the lost sinner. Kaya ang sinasabi niya ngayon dito, mga kapatid, ito yung pinaka-primary ministeryo ng church natin. Amen? Ngayon, nasasayang ba ang ginagawa natin kay Kristo? Ang sabi na 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos. Yamang ang inyong mga ginagawa ay hindi nasasayang sa Kanyang harapan. Every words na sinasabi natin sa taong makasalanan, at sinasabi natin yung ginawa ni Jesus sa buhay nila, paglilingkod yun na hindi nasasayang. Sa bawat pagbuka ng bibig mo to share Jesus sa mga makasalanan, hindi nasasayang ito. Nanonotice ito ni Lord. Sa mga paglilingkod mo sa Panginoong Diyos, hindi ito nasasayang. Sa pagtatapat mo sa Panginoong Diyos araw-araw, para mapapurihan siya, para maluwalhati siya, hindi ito nasasayang. Kapag ang buhay ng bawat isa sa atin ay laging nagsasabi, Lord, I want to glorify you in my life. This is not in vain. Hindi po ito nasasayang. Kaya kapag ang puso natin, laging nasa isipan natin, Lord, gusto itang maluwalhati. Nagtatrabaho ko, gusto itang i-glorify. Panginoon, nag-aaral ako, gusto itang mag-glorify. Panginoon, nandito ako, gusto itang mag-glorify. And especially when we serve the Lord inside the church and outside the church, if our motive is to glorify God, our labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang. Alam ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin sa Kanya. So ano yung gusto ipakita rito? Kapatid, being good worker who does not need to be ashamed. Being a good Christian is not to be ashamed sa buhay na meron tayo. At ito ang gustong ipakita ng Diyos sa atin. So think about this, mga kapatid, sa buhay natin. Approve ba tayo ng Lord sa buhay natin? Tinitingnan niya ba tayo? Na kapag tinignan tayo ng Lord, napapangiti natin siya? Kasi, Lord, ito yung gusto ng Diyos sa atin. So katulad ng pasimula ko kanina, tatanungin ko uli kayo ngayon. Lahat tayo rito, servant. Servant, maaari tayo ng gusto ng laman natin. Servant tayo ng mga tao na hindi nagdadala para mag-mature tayo sa pananampalataya kay Kristo. Negative yung approach ko ngayon. Baka servant tayo ng kasalanan, servant tayo ng takbo ng sanlibutan, servant tayo ng unbelievers, servant tayo ng gusto ng pleasure natin, ng laman natin, servant tayo ng mga bagay na ito na nagpapalayo sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, hindi ho yun ang gusto ng Diyos. Kapag naging servant po tayo ng mga items na binanggit ko kanina na ito, negative, hindi ho tayo magiging approved sa Panginoong Diyos. Kung meron man po sa puso natin, sa isipan, sa ugali, sa katangian natin, na ginagawa natin ito at di natin mapagtagumpayan. God is willing. God is willing to give you the power to overcome itong mga barriers and weakness na ito sa buhay natin. Because our God is a powerful and sovereign God sa ating mga buhay. Just humble ourselves. Magpakumbaba po tayo at sabihin natin, Lord, itong mga nagiging hadlang na ito, gusto ko na po na mawala sa akin. Dahil alam ko, hindi ito nakaluluwalhati sa iyo. At alam natin na wala akong may tatago sa Panginoong Diyos. Lahat tayo ay lantag sa Kanyang paningin. At alam ng Diyos
ang nangyayari sa buhay natin. So mga kapatid, ang gusto ng Panginoong Diyos, maging approve tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoong Diyos, huwag tayong mahiya. Gusto ng Panginoong Diyos, pag tinitingnan tayo ng maraming tao, hindi napapahiya si Kristo sa buhay natin, kundi naluluwalhati siya dahil lang ang layunin ng Diyos sa buhay natin. At ang gusto ng Panginoong Diyos, gamitin natin ang ating mga buhay sa paraan na mapaglingkuran siya sa buhay natin. Sa personal na buhay natin, huwag natin kalilimutang ibahagi si Kristo. Sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, huwag natin siyang kalalimutan. In good times and bad times, we need to serve and to glorify God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa umagang ito, sa pagkakataon na binigyan niyo po kami once again ng pagkakataong makapakinig at makatanggap na salita niyo na ipinaliwanag. Ang dalangin ko po, Lord, ay magdala ito ng panibagong kapanariwaan ng aming pananampalataya at naway masigit kami na mag-mature sa aming pananampalataya sa inyo. At kung mayroon pong kailangan na i-correct sa aming mga buhay, Lord, gawin niyo po ito sa buhay namin. Dahil hanggat hindi po nangyayari sa buhay namin ang mga bagay na dapat na sinusunod namin sa inyo, hindi po namin kayo mapaparangalan. Hindi nyo kami i-approve sa way of life namin, Panginoong Diyos. At ang pinaka-safe na sukatan kung paano kami namumuhay, nakatanggap-tanggap sa inyo, kapag ang buhay namin ay nagsasabing si Jesus ang Panginoon, pinapasakop namin ang buhay namin sa Kanya, at ang salita niya at ang prinsipyo nito ang siya naging panuntunan. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo pong ito. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Amen! Okay, ngayon po ay dako po tayo sa isang